Another day, another blessing mga Marset Parsi. So for today's video, mag-house tour tayo dahil ang dami na nga rin nagre-request. Pagkapasok mo nga dito sa pinto namin, ito yung unang bubungad sa'yo, yung sala namin. Diyan nga sa may gilid nakapwesto yung sofa namin. Tapos pag nakaupo ka nga dyan, ito yung nasa harapan mo. Bali, foam bricks nga lang po pala yung dinikit namin dyan sa may pader tsaka PVC wall decor. Meron nga din ako dyan pa artificial plant, tapos meron ding floor lamp. So eto nga pala yung ilaw namin dito sa may sala, tapos may carpet nga rin doon. So dyan nga nakapwesto yung water rack namin at dito nga sa may gilid sa may pinakatapat ng pinto ng kwarto, andyan yung Durabox namin. Dito nga nakapwesto yung mga Durabox namin kasi nga hindi to kasya sa kwarto at dito nga sa ibabaw, dyan nakalagay yung mga free sample na nabigay na sa akin. Actually, ang dami pa nga nakapatong dyan, nandyan nga rin yung mga libro ng mga bata. Tapos dito ko nga rin punesto yung lagayan namin ng mga sapatos. At tara, pasok naman tayo dito sa kwarto namin. Sabi ko nga sa inyo, maliit lang talaga tong kwarto namin dahil dati nga tong CR. Nagpagawa nga ako dyan sa daddy ng mga sabitan ng mga bag kasi ang dami talaga naming bag, lalo na yung mga bag ng mga bata. Dati kasi talaga masikip dun sa may sala at dun nga yung sampayin ko ng mga uniform, kaya pinalipat ko nga dito sa daddy sa may kwarto. Kita nyo, ang liit nga lang nung space na natitira dun sa may baba, kaya naman higaan lang talaga yung kakasya dito. Mababa nga rin pala yung kisame dito, hindi ko nga alam kung bakit ganyan kababa, kaya hindi rin kami makapaglagay dito ng double deck. Even nga dito sa likod ng pinto namin, meron pa nga rin nakasabit, dyan ko nga sinabit yung mga tent, tapos sa taas nga nandyan yung Christmas tree. Dito nga sa gilid ng pinto nakalagay yung mga labahan naming damit. O diba, ang taas na, kailangan ko nang maglaba. Paglabas mo ng kwarto, ito yung unang mo makikita, yung tukador, tapos na dito na nga kagad yung kainan namin. May mga nagsasabi nga na ang laki daw tignan yung loob ng bahay pag nasa video, pero sa totoo lang hindi naman po ganun kalaki tong tinitirahan namin, sakto lang. Nandyan nga lang din sa may tabi ng kwarto namin nakapwesto yung ref, pati nga itong mini coffee area ko. Tapos tara, punta naman tayo dito sa may kusina. So meron nga lang ako dyan pa kortina para nga hindi kitang-kita dito sa may kusina kagad. So dito muna tayo sa may gilid. Bali, dito nga nakalagay yung mga panglinis ko, tulad nga ng map, walis, dustpan, tapos meron pa nga ako dun nakasabit sa taas. Dun ko nga nilagay yung bilin. So eto nga halos lahat ng patungan ko rito sa may kusina, puro gawa lang yan ng Daddy Gab. Dyan nga nakalagay yung mga lagayan ko ng condiments, bigas, mga sandok, tapos yung dalawa kong platuhan, pati na nga rin yung lagayan ng sibuyas at bawang. Nagpagawa nga rin ako dito sa Daddy ng hanging shelves na lagayan ko ng rice cooker, electric kettle, lagayan ng biscuit, pati nga yung aking infrared. Meron pa nga ako dito nakasalang na sinaing kasi ginabi na talaga ako sa house tour kasi gabi na ako natapos maglinis. Pero bukas ko na nga lang i-upload yung pag-general cleaning ko. So dito nga sa ilalim dyan nakalagay yung mga kaldero, tapos meron ako dyan sa gilid na basurahan. Tapos sa ilalim nga ng lababo, kung ano-anong anik-anik lang yung nakalagay dyan, pati mga stock na tubig. At dito nga sa may gilid dyan nakalagay yung washing machine ko. Sa likod nga ng washing, bali dati yung pinto, kaso nga lang nabulok yan. Actually, pagdating ko talaga, sira na yan. Tapos minabuti na nga lang naming isara siya kasi pumapasok yung daga. At hindi nga lang daga, pati nga ipis. Kaya naman maraming yung daga dito dati, tsaka ipis. At sa tabi ng washing, meron din ako dyan maliit na basurahan. Tapos etong ang tela na meron tabing dyan. Bali dyan nga yung dating paliguan. Dalawa kasi yung CR dito, yung isa nga paliguan, tapos yung isa naman yung merong bowl. Kaso nga lang pinutol ng daddy yung linya ng tubig dyan kasi nga nagkaroon ng leak dati. Hindi na nga rin yan nilagyan kasi nga hindi rin namin magagamit dahil may mga sira nga din sa loob. Tapos dyan na nga lang din namin tinambak yung dati nga namin patungan dito sa may sala. Parang anong nangyari dyan, parang naging bodega na nga lang siya. Pero sana nga soon, pag naalis na yung gamit dyan, magamit nga rin namin yan. Sa labat nga yung wire dito sa may kusina kasi nga walang makapitan. Sira kasi yung kisame dito. Sana nga soon mapaayos nga din namin to. So tara, dito naman tayo sa may CR namin, pero bago nga yan, buksan muna natin yung ilaw. Actually, marami pa rin talaga kaming gustong ipaayos dito, pero na nga lang ang kulang, charis. So ganito nga lang kalit yung CR namin, kaya hindi talaga ako makapaglagay dito ng malaking timba. Actually, yung bowl nga namin, mababa nga lang yan. Hindi ko alam kung bakit ganun. Mas mababa nga lang siya kaysa dun sa mga the usual na bowl. Tapos dito, meron nga lang kami mga patungan, lagay ng toothbrush at kung ano-ano. Paglabas mo nga ng CR, so eto na nga, kusina kagad. Tapos eto na yung pinakakainan, tapos sala. Actually, dati talaga maluwag to. Kaso nga lang, itong likod ng tukador, yung parang pinakakwarto, yan nga yung ginawang bodega na mga pinagtambakan ng mga lumang gamit. At yun lang naman yung kabuuan nitong bahay. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video, sana nagustuhan nyo itong pa-house tour natin.